sila yung mabibigyan nitong Martis na to. So, ito na yun. Game number 3 mga kaibigan. Lazy Esports mula sa Pilipinas. And of course, Evos Esports mula sa Indonesia. Okay. Killing spree. Ang binuo ni James Punks. Mabilis pa rin ang Suyo sa pag-clear. Let's see, paano nila matatranslate yan. Maganda yung control ng Chofar sa gitna, but pagdating ng level 4, dapat nila ingatan yung Avatar of Guardian ni Gatot Kacha. Okay, actually, goods naman yung pick ni Tony dito. It will also slow down kung sino man yung umaarangkada. And they have so much survivability dahil din sa Netherrealm. So, hindi din basta-bastang mamamatay si Veldora, hindi din basta-bastang mamamatay si Tony. And pwedeng, I guess, gumawa ng mas risky na plays sila Annabelle kung sakali. Dahil nga dun sa Faramis. Ang problema dito is, nabawasan din yung early game to mid-game damage output nila or yung burst nila. Yeah. Grabe, pure assassin yung yung Martis na to. Assassin Emblem, Killing Spree Talent. Kasi damage talaga habulin niya. Nagmamadali. Oo. Rushing for the kills and for the resets. Pag na-kill yan, automatic killing spree, reset yung buhay. Tapos, yung the man with a million moves, isa na lang yung move niya. Tatalon na lang siya ng tatalon. Oo. Gamit Talon, takbo, talon. Oo. Abangan niya yan. It's gonna be cool. It's gonna be cool. Pero again, that's kind of conditional on your early game farm as well. Diba? Kailangan makapag-farm ka din ng early game. Expected ng kalaban yung magiging galaw mo for sure. After mo Mortal Coil, you're gonna go straight to the Reti. Annabelle, medyo mas flexible doon sa kanyang Suyo. Okay. Dahan-dahan nag-umpisa. Ginamit na yung ultimate ng Farsa. Veldora, mapapababa yung buhay niya pero nasa-zone out yung jungler ng Pilipinas na si Lazy, na si James Punks. Pero si Annabelle pa rin makakakuha ng Turtle. Ay! Okay na, first blood kay James Punks pero James Turtle napunta. Na-zone out lang talaga nung ng Lucas. Tapos medyo delayed ng 0.005 seconds yung Netherrealm ni Cloku. So, yan, minor mishaps na pwedeng mag-snowball pag hindi kayo nag-ingat. So, Lazy. Okay, nakita naman nila yung vision doon sa Gatot Kacha. Doon sa backbet, si Zipa. Uy, grabe! Nasipa niya talaga yung Gatot Kacha. Ginamit pa yung flicker pero papasok si Annabelle pero maka-counter ng second skill ng Martis. Pero habulin na ngayon dito si James Pack. Mapapanish ata dito pero makakakuha ng kill. Pero hindi! Nakapagtakas pa si Annabelle! Naka-blink Yan ang out. sinasabi. Dito tayo mapapalaban sa mga situation na pag nagamit na yung skill ni James Punks, medyo walk trip din siya. Walking jutsu din siya. Oo. Yung Blade Surge. Nakapagtakas pa. Isang kiliti na lang makakakuha ng kill sa kay Annabelle. Pero sakto yung pag-timing ng Blade Surge. Wala sa mapa. Takbet. Hinahanap niya naman si Nikki. Masisipa niya dito yung Irithel. Mapipitas ba nila yung Irithel? At nahuli na nga yung gold laner ng Evos Esports. Lazy. Nakapagbawi dun sa gold lane. Okay, that's actually pretty huge. Ang laking bagay nun. Shizo will need all the advantage, all the help he can get para lang makakuha ng konting advantage kay Nikki and nasimulan nila ng maganda. And yung huling Irithel game din ni Nikki is hindi din gaanong kaganda yung simula. So they're actually on track. Lazy Esports, nagsisimula ng umarangkada 5 seconds bago magsimula ang pangalawang pagong. 4v4 ang magiging laban doon sa Turtle. Nasa gold lane pa yung dalawang gold laners. Sino mag-uumpisa? Uplet, naghanap ng angulo. Okay, may revitalize pa dito si Tony. May ultimate pa yung Paramis. Malakas pa yung sustain. Ginamit na yung Vengeance. Masakit yung damage ng paglabas. Okay, there! Si Annabelle pa rin makakuha ng Turtle. Pero si James Pack naman nakagantay. Nakapagawa ng kill gamit ng ultimate niya. Pero maghahabol pa rin siya. Pero hindi na magbibigay ng kills yung Evos Esports sa Lazy. Okay. So, interesting slight reset here. Tony yung naging casualty pero mabilis na naman ang reset niya. So, we're back on the game and bahagya lang ang advantage ng Lazy Esports dahil doon.
Interestingly enough, again, these are moments where hindi pa sumasama talaga si Nikki. So technically, dapat malaki ang advantage ng Lazy dito. And for some reason, EVOS Esports just being very resilient sa game na to and stay alive as much as possible. And the pressure is on mula dito sa Lazy. Napapagamit ng Mortal Coil na maaga si James Punk sa mga zone out na ginagawa ni Veldora eh. Kaya hindi siya masyado makalapit sa Turtle. Pag gusto na niya mag-Mortal Coil para meron siyang control immunity, nagamit na niya kasi yung pressure na binibigay ni Veldora, kailangan niya talaga gamitin. Kung hindi niya ginamit yun sa panahon na yun, baka hindi pa nga siya mabuhay pa sa puntos na makakapag-retry siya. So, nanap na lang ata dito ng Lazy Esports is kung hindi sila makakakuha ng Turtle, sila na yung magkukuha ng kills ng Punish. James Punks. Tingnan natin. Ay, nakapagsipa ito si Pakpet. Ang ganda naman ng sipa ni Pakpet. Pero pagpasok ng Avatar of Guardian, ng Gatcher nandito na si Nikki, nandito na rin si James Punks magpapunish dito. At si Derata yung next. Mahila siya ng Faramis. At biglaan ang paglaban ng EVOS Esports na punish ang Lazy Esports doon.